Blessed Sunday sa ating lahat. Good morning! Magandang buhay, nasaan ka mang lupalop ng mundo ngayon at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Hello sa inyong lahat. Ayan, so nakaka-bless. It's another Sunday na magkakasama na naman tayo, another fellowship and another time para mas marinig ulit natin ang God's Word and of course, to get to know Him more and more, no? And syempre, bakit nga ba tayo nagkakaganito, no? So, yung mga first-timers, ayan, or baka ikaw ay napadaan lang dito, no? Na nagsuscroll ka lang ngayon sa feed mo, tapos nakita mo tong video na to, welcome ka rin dito, no? So, para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Renz, isang negosyante and a follower of Christ. So, yung mga first time dito, ginagawa namin to every Sunday, 8 p.m. Because this is our way, no, of sharing the gospel, sharing the word, at para mas makilala pa ng marami, no, si Lord. Ayan. And if you're someone, no, na talagang you're seeking for someone or you're seeking a group na para mas makilala si Lord, or paano nga ba yung sinasabi nilang may peace sa heart, no, na kasama mo si Jesus. Yan. No? So, welcome ka dito. Kung ikaw naman ay someone na tinatag dyan ngayon sa comment section or baka sinendan ka ng link, di ba? Because this is open for everyone, not just for our business partners. No? Baka ikaw ay nasendan ng Zoom link ng friend mo, no? Or maybe a total stranger. Grabe, no? Nakaka-bless yung ganun. O kaya naman talagang ikaw ay talagang tinag dyan, no? Or shinare sa'yo yung video post na ito ngayon. Welcome ka din dito. Because, syempre, no matter what we face in life, God is the one and only answer. Gustong-gusto niya na lumalapit tayo sa Kanya, di ba? Because each one of us really matters to God. Ganun ka-amazing si Lord, no? Na gustong-gusto niya na i-involve sa buhay natin. And of course, seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay, but still God says, come, talk with me. Nakaka-bless. So, meron ako nakikita watching from Guam. So, even other parts of the world, diba, nanonood sa atin ngayon. And, so just be intentional, no? Kung nandito ka ngayon, Jesus made the way for that to happen. No? So, just be intentional, stick with it, and get around others who can help you as well. No? Above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Grabe, no? Kaya kung nandito ka ngayon, hindi yan aksidente, hindi rin yan swerte, but it's all in God's proper timing. And God is the one who invited you here, no, to take steps to get to know Him more intimately. And there's no specific religion, just pure relationship with God. Everyone is welcome here ngayon, makinig, matuto, and syempre mabless. Baka may message sa'yo or may message para sa'yo ngayon si Lord, no? So we always begin this with our grateful Genesis. Ayan. So grateful beginning. So, pangungunahan ko na. Ako, grabe, nabibless talaga ako ngayon. Kasi, right now, nandito ako sa point ngayon ng life ko na parang, I just want to get to know Him more. No? More. Gusto ko pang lumalim sa Kanya. Kaya nga I mentioned a week ago, no, I bought a Bible, no, I bought a devotion. Grabe, talagang, nandito ako sa time na gusto ko talaga, kasi sino dito yung mga hindi pa nakakabasa ng Bible, no? Or cover to cover. So ako po yun, di pa ako nakakabasa ng Bible, no, from beginning to end, no? So this time, I want to commit myself, di ba, na gusto ko nang makita, gusto ko na mas makilala siya and to get to know the whole picture, to get to know the story of Jesus, 'di ba? Na kung ano ba talaga 'yung nangyari, 'di ba? So, sobrang ganda noon. So, yung mga nandiyan, no, na baka first timer ka din or baka alam mo 'yon, Zimbabwe ka lang, no. Alam mo 'yung Zimbabwe, no? Uwi ka lang. Attendance lang sa church, 'di ba? So, if you're someone like me na dati ganoon, no, then this is the perfect place to start, 'di ba?
So yun, I'm really just grateful for what God has entrusted to me and planted to me, no, na ipagawa niya right now. And I'm so grateful for the life that we have, of course, kasi di ako magsasawang sabihin to paulit-ulit. Baka kasi meron dyan nanonood ngayon na feeling mo, baka wala ng sense or baka wala ng saysay na mabuhay pa. But I'm telling you, the mere fact na naimulat mo yung mata mo, no, this day, pagkagising mo, that's really a miracle. 'Di ba? That's already a blessing. Life has purpose. Kaya ka nga nagising because God has purpose for you. Hindi pa siya tapos sa'yo. Kasi kung tapos na, hindi ka na mumulat. Hindi mo na ako naririnig ngayon at hindi ka na nagising today, no? So, grabe. God has a purpose for you. God loves you. And I'm really grateful for the gift of time. Alam ko, lalo na sa mundong ginagalawan ko, we're really busy. 'Di ba? There's a time for everything. Nakaka-bless lang because binigyan tayo ng time. And syempre, ito talaga yung pinakamahalagang time sa lahat, no? Na hindi lang siya basta extra, but you dedicate ourselves, no? Or you have a schedule for God. No? Hindi lang every Sunday actually, no? May you have a schedule every day for God. No? Nakaka-bless lang din kasi kaninang topic namin is a Bible and a passport. Na pag talagang namulat ka at talagang yung good news, no, kaya nga gospel, grabe, gusto mo na siya talagang gusto mo siyang i-share talaga sa lahat, diba? I-share mo siya hindi lang diyan sa meron ka kundi talagang i-share mo sa iba't ibang panig ng mundo, no? Kaya nga nandito rin tayo ngayon. This is our way, no, of sharing the gospel na across borders, di ba? Na kahit nandito lang tayo sa kanya-kanyang bahay, but online, we have a huge platform, no, na we can do this. And I'm really grateful for the gift of family, no? Nakaka-bless kasi kanina nga nag-date kami. So, nakaka-bless yung mga ganong panahon, di ba, that we get to spend time with our family. I'm also grateful for the gift of our spiritual family, ayan, our second family, no, a community of believers, no, sobrang blessed natin to be surrounded by these people, no, and I'm really grateful for our pastor here, no, and all of our spiritual mentors, no, grabe yung commitment, grabe yung time na binibigay nila para sa atin, no. So, ayun lang muna para sa akin kasi ang dami na namang pinagpapasalamat. Pero nag-uumapaw. So, if you're someone na baka gusto mo mag-share, no? You can share here. Ayan, meron ba gusto mag-share? Meron? Mga bagay na pinagpapasalamat niya this week, last month, or maybe half of the year, meron? Baka may gusto na mag-share. Ayan. Diba? Declare your blessings, ika nga. Meron ba? Wala? Ayun, humabol. Siya daw, mag-share. Ako ba yun? Hindi, hello po. Good evening sa lahat. Ayan, humabol talaga ako. Hello, Pastor. Anyway, super grateful po talaga sa week na to kasi of course, sobrang dami pong mga na-resolve na mga pinagpe-pray ko po ng mga nakaraang araw pa. Grabe talaga doon mo makikita na kapag tinrust mo sa kanya kung ano yung pinagpe-pray mo and sinurrender mo, ipapakita niya ni God sa'yo ng super linaw, 'di ba? Kung ano talaga yon. And super blessed po kasi grabe, sobrang daming natulungan nitong last 2 weeks na to na talagang sobrang more than sa ine-expect talaga. And grabe din talaga yung mga grace ni God sa life natin. And of course, super excited and grateful dito sa every Sunday natin na gatherings talaga kasi kumbaga matututo na naman tayo ng word ni God na ako na-appreciate ko po talaga itong every Sunday natin kasi mas naiintindihan ko siya ng mas deeper
kaysa binasa ko lang siya. And sobrang blessed po talaga sa bawat isa. And sa mga sa mga nandyan sa live na tinatagpo, super excited din kami sa'yo. And sobrang grateful din namin na kasama namin kayo dyan sa live. God bless. Yes. All right. So, sa mga meron pang gustong ipagpasalamat, you can comment down there sa ating live or dito sa Zoom, no? So, we can read that later, no? So, our spiritual gathering entitled New Season, still, same presence to be led by Pastor Ralph Dulman. Good evening sa lahat. Praise God, andito tayong lahat and another opportunity to learn God's Word. So parang iba yung boses ko ngayon. Anyway, excited din ako to share the Word of God tonight. And sa lahat na nakikinig sa FB Live at nandito sa Zoom, I really appreciate each one's presence, no? Siyempre, mahirap naman kung kami lang ni Lawrence yung mag-uusap dito. Diba? Iba talaga pag marami tayo dito sa Zoom. Andito si Geraldine, si Sir Glenn, si Richelle. Ito yung mga mainstay talaga. So, salamat at nandito kayo sa loob. Okay? So, let's pray as I start. Father in heaven, thank you so much for tonight, for the opportunity to spread the word, to spread the gospel to everyone across the globe. Thank you for the platform you have given us, this technology. Thank you for the privilege to speak on your behalf. Thank you for the wisdom that you have given us. Thank you for the life that you have extended to us here on earth. Yesterday, I have the news of losing two people I know. One, a younger person. Another is nasa senior year na. Parehong cardiac arrest. I just pray for comfort for the families na naiwan. Yun na nga po. It's a privilege to be alive today, meaning meron pa kaming purpose na gagawin. And so one of the main reasons for us is to share Jesus Christ to others so that they too will believe before their appointed time on earth will be finished. So Lord, thank you so much. Nawa hindi lang kami mamuhay sa sarili, but mamuhay kami para yung iba rin makakilala sa Panginoon. At maging ilaw kami, maging asin kami sa mundong ito na aming ginagalawan. Salamat. Salamat sa lahat. In Jesus' name, amen. As an introduction, I'll give you a real life story. Kayo, lumaki na din naman kayo, di ba? From preschool, naging grade school din kayo, tama, naging high school, naging college. And sa akin, sa story ko, as an introduction, I really appreciate my father's presence every time may merong graduation or level up or anong tawag doon? Moving up. Alam mo yon, it's a different season to be in preschool, another different season when you are in grade school, and you see your father, the same presence of your father, no? But again, some of you have mothers only growing up. But again, yung presensya ba nila, yung family natin, supporting us, cheering for us, the same presence. Di ba nakakatuwa yun? Nag-grade school ka, nag-high school ka, nag-college ka, nandiyan pa rin yung parents mo or parent mo, supportado ka, and cheering with you, and even crying with you, lalo na nung college, no? Ang hirap na. So, doon natin makikita at ma-appreciate na in these different seasons of life, we have these parents or parent kung isa lang. Or some of you maybe wala, no? Lumaking walang parent. But you know what? It's really a good reminder tonight that in our different seasons of life, hindi lang sa school life natin, but in every season of life, success or failure, it's a good news for all of us that the same presence of God will be with us. Okay? So ako din, I really appreciate now my parents, my mother, my father. Every time may graduation, andyan sila. Lalo na yung father ko. Siya talaga yan.
ang pinaka-gustong umakyat sa stage. Hindi po ako honor student nung grade school. Pero na-appreciate ko na nandyan yung presensya nila para mag-support sa'yo at ma-encourage ka. Again, the same with our spiritual life. Iba-iba man ang season natin sa buhay, the same presence of God will be with us, lalo na kung anak ka ng Diyos. Yes, in general, ang grace ni God na extend sa sinners at sa hindi sa mga anak ng Diyos. Sinners at mga anak ng Diyos. Na-extend yung general grace. Pero take note, there is a special kind of loving relationship with the people of God, the children of God. Magkaiba yun. Okay? So lahat tayo, general grace, nakakatamasa tayo ng ulan, init, but if you are a child of God, merong special bond, intimacy, loving relationship na meron tayo with the Father in heaven. And He will never leave us nor forsake us. Now, nandito na tayo sa Joshua chapter 3. I'm enjoying this new series. Kasi I am learning new things. Okay? Ang galing. Uh, I was tempted next week kasi communion tayo. Communion. We have communion, right? I was tempted to use my other sermon about communion, pero parang gusto ko yung momentum ng series ngayon eh. So, i-maintain lang natin muna to so far, yung the same series natin on Joshua being the leader of the people of God. Okay, now, let's go now to our verse. Okay, thank you, Lawrence. Napakabilis. Okay, nakalimutan ko yung verse, buti na lang naihabol. Pwedeng basahin ni Lawrence? Joshua chapter 3 verses 1 to 8. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go. Since you have never been this way before, but keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priests, take up the ark of the covenant and passed on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carried the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. Thank you so much. So, andito sa verses na ito, yung tatlong truth natin, naka-blue font sila lahat. And sabi ko nga, alam mo naman, we are just, minsan, maraming beses, tinatamad tayo, Lawrence. Ha? Aminin natin. Tinatamad tayo magbasa. Nung nakita ko yung truth dito sa 1 to 7, 1 to 8, Lawrence, gusto ko nang itigil. Pero nung binasa ko pa yung after nito, meron pa palang mga trivia doon at mga dagdag aral na mag-support dito sa tatlong truth na ito. So tatlo lang truth natin tonight. Pero syempre may mga supporting na mga lessons pa yan. So natuwa ako, sabi ko buti na lang di ako tinamad. Lord, thank you, binigyan mo ako ng gana, no? I was amazed on the learnings. Ilang beses ko na rin to na basa, no, na preach yung mga ganitong story. Pero when you read the Word of God again, there's more to it. Really, the Lord is speaking in a fresh way. And this time, ang ganda, kasi early in the morning, okay, tapos na-spy na nila yung land, di ba? Sa chapter 2. And sa chapter 1, sabi, make preparations na because on the third day or after 3 days, you will cross the Jordan River. At nandito na tayo sa araw na yon, chapter 3. And nagbigay na ng orders yung mga officers
No? Si Joshua ang leader, pero syempre, meron siyang leader. Giving orders to the people. Bakit kailangan ng order? Napakahalaga ng instructions, di ba? Unang-una, hindi nila alam ang lupang ito. I mean, crossing the Jordan is new to them. This kind of route is a new route for them. From Egypt, kinalabas sila ni Moses. This time, ibang mga daanan na. Now, tingnan nyo. Sinabi dito, ah, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God, alam niyo yung Ark of the Covenant, yung box na hindi pwedeng hawakan, na merong dalawang pole, na pag hinawakan yan, dapat maingat sila kasi yun yung nag-represent ng presence of God. And yung box na yon plated with gold na may cherubim sa taas, nakatago sila sa kanilang pakpak, nakaganon. So, dalawang cherubim nakaharap. So, yung tabernacle, yung Ark of the Covenant yon, yun yung Ark of the Lord. Yun ang nagre-represent ng symbol, nagre-represent na God is with the people of Israel. Now, pag nakita na ng mga tao daw yon, dapat susunod na sila. Pero, there's a distance between them and the ark. Bakit? Para daw makita nila yung lugar at ang layo, parang mag-guide sila. Kasi hindi pwedeng sobrang lapit nila, parang hindi nila makita yung daan. Parang ganun. Alam nyo ba yung 2,000 cubit? Ito po ay malapit 1 kilometro. Parang 900 meters ito, plus. So, ganun kalayo. Lawrence, makikita mo pa ba yon 1 kilometro? Siguro, no? Pag walang mga punong kahoy sa paligid, di ba? Makikita pa. Pero ang layo, no? Bakit kaya? Yun na nga. Kasi itong Israelites, sobrang dami na nila. Sobrang dami na nila. Sa sobrang dami nila, hindi nila makikita yung ark kung sobrang lapit nila sa ark. Okay? Dumami na din kasi sila. Okay? As a people of God. From Egypt to the wilderness, and this time sa promised land. And sabi dito, do not go near it. Kasi pag na-touch mo yung Ark of the Covenant, yung box na yon, mamamatay ka. Alam niyo ba yon? Kasi hindi mo basta-basta hawakan ang presensya ni Lord. Ibig sabihin nun. Okay. Now, Joshua told the people, consecrate yourselves, set apart, prepare kayo, for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. In other versions ng Bible, ang ganda ng pagkasabi, consecrate yourself for tomorrow, the Lord will do wonders before your very eyes. Gagawa siya ng miracle. Ito na, Lawrence, yung sinabi ko last week. Before God does a miracle, anong gagawin? Consecrate. Purify yourself. Hindi lang basta-basta mag-prepare ka lang na sinasabi natin minsan. Siguro kaya hindi binigay sa yung blessing kasi hindi ka pa handa. Hindi lang to about preparation. Naulit ko na, nasabi ko na sa unang sermon ko sa chapter 1. When there is a new season, there is purification. Ito na yon, same word, consecration. You need to prepare yourself for the wonders and the miracles that the Lord will do. So, hindi pwedeng, Lord, gusto ko, i-bless mo ako. Lord, gusto ko ng miracles. No, Christianity is about holiness. It's not about happiness. Right? Kung happy ka, then good for you. Pero hindi yan ang goal ng Christianity. Because Christianity is about consecration. Daily growth in the Spirit. Daily pruning of the dead branches na wala or mga dead na twigs sa buhay natin na hindi namumunga. So, consecrate yourself. This is the second truth actually. And sabi ni Joshua sa mga priests, take up the Ark of the Covenant, pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today, Joshua, di ba, parang wala pang kumpiyansa si Joshua sa sarili niya. May bagong leader pa siya. Ganon din yung mga tao, siyempre, medyo tinatansya pa nila kung anong klaseng leader si Joshua. Alam mo, ang ganda ng encouragement ni God. Today, I will begin to exalt you in the eyes of all Israel. So they may know that I am with you as I was with Moses. Hindi nag-iba.
Iba ng leadership, pero ang presensya ko, magiging kasama mo rin. Ang galing, no? Paano i-exalt ni Lord si Joshua? Dadaan sila sa Jordan River. Kung si Moses na-divide yung Dead Sea, or ano ba yun? Red Sea ba yun? Kung na-divide yon, si Joshua, ibang klase. Merong gagawin si Lord, i-stop niya yung source of water para yung flow dito sa kabila mawawala at they can pass on Jordan River. So ibang miracle din ito, ibang klase din ito, no? So para i-exalt ni Lord si Joshua as a leader at siyempre ang kumpiyansa ng tao kay Joshua bilang leader ay magkaroon din ng dagdag points and pero ultimately, ang kumpiyansa ng tao at ang faith ng tao mapunta kay God talaga. Okay. Si Joshua, instrumento lang. Pero kailangan din minsan ni Lord i-exalt ang kanyang leader, ang kanyang servant, para makita ng tao, kailangan nating paniwalaan to kasi si Lord na sa kanyang buhay. Yeah? Presensya ni Lord ang kailangan natin sa ating buhay. And people will know na maniniwala ako kay Lawrence kasi nakita ko si Lord sa kanyang buhay. Maniniwala ako kay Geraldine kasi nakita ko yung pagbabago sa kanyang buhay. Kasi si Lord gumagalaw sa kanyang buhay. Mga ganun. Maniniwala ako bilang leader kay Sir Glenn or kay Richelle kasi nakita ko ang miracles ni God at si God talagang hands-on sa buhay nila. Ganon, no? The presence of God will be with us and that will be the time that God will lift us up. Okay. So, the first is giving orders to the people. What can we learn? Oh, yan pala, oh. So, ang galing. Ang bilis ni Lawrence mag-research. Ganyan po ang itsura ng Ark of the Covenant. And merong minsan yan, Lawrence, nagkamali sila. Nilagay nila sa karwahe. At nung umalog yung karwahe, pinigilan ng priest para hindi mahulog, yung nagpigil ng Ark namatay on the spot. Kasi ang instruction ni Lord, i-carry nyo yan ng maayos. Huwag nyong ilagay kahit saan-saan. Alam mo, Lawrence, bakit nila nilagay sa karwahe? Kasi maganda yung karwahe. Galing yon sa kalaban nilang natalo nila. Sabi nila, magandang chariot to ah. Ilagay kaya natin to kasi maganda eh. Maganda tingnan eh. Na wala sa atin to. Latest to na technology. Karwahe. Magaling na karwahe to. Alam mo naman, ang Israel, hindi yung pinakamagaling when it comes to chariot. Ang Israel, hindi yung number one noon. So dahil maganda yung karwahe, niligay nila itong Ark of the Covenant at nung umalog-alog, tinangga ng kamay ng priest, patay ang priest on the spot. Bakit? Hindi mo kayang i-touch si God basta-basta. No? Kaya nga, ako yung ibang tao, di ba, tinatawag nila si Lord bro. Narinig nyo na yan? Hindi kayo close. Hindi kayo close. Huwag mo siya nga. Ito yan, isang example na to. Wag natin parang ano lang natin si God. Oo, yes, He is close to us. We are His children. Pero wag naman natin minsan parang, alam mo na, parang hindi tayo masyadong respectful sa Kanya. Anyway. So, thank you, Lawrence, mabilis mong kamay at utak. Ayan, meron pang description kung paano ginawa, oh. Gold-plated yan, oh. Siyempre, nag-symbol yan ng ano ng presensya ni God. May mga meaning pa, oh. Picturean nyo na. May meaning yan lahat. Mercy seat, covering ark. Alam niyo ba, yung cover niyan, di ba may dalawang angel, yung wings nila nakatago, yung itsura. Pag pumatay sila ng baka para sa buong nation, diyan pinapano yung dugo sa cover. Ibig sabihin, once ang paring yon nagawa na ng ritual na for the forgiveness of sins of the nation of Israel, yung dugo ng baka dyan sa taas ng covenant. Ang paring gumagawa ng ritual, pag hindi namatay, okay siya. Approve siya ni God. Pag namatay ang pare habang ginagawa yon, ibig sabihin may kasalanan din siya. Kaya nga, consecrate yourself before you go to God. Yes, we are sinful people. We go to church. But
Hindi naman pwedeng you go to church, your heart is still unrepentant. No? Maraming tao, alam nila na may kasalanan sila. Yes, welcome tayong magsimba. Pero wag sanang manatili sa kasalanan. Habang pumupunta tayo sa church, nandun tayo nakaupo, ang isip natin, Lord, patawarin mo ako. Hindi yung parang proud pa tayo na mali yung ating buhay, na patuloy tayo sa kasalanan. Tapos nandun tayo, nakikinig ng sermon, tapos uwi lang, simba, uwi, di ba? We have to have that consecration and allow God to clean us, purify us. Lord, forgive me. No? We go to church to be forgiven because the church is filled with sinful people. Tama? It's not filled with holy people. No. All of us, we go to church to remind ourselves we are worshiping a holy God and we should consecrate ourselves. No? We should repent from our sins. Now, this is the second truth actually. Pero dun muna tayo sa first truth. Okay? Dun muna tayo sa first truth. What can we learn? Sabi kanina, the officers gave instruction. So what can we learn? Number one, narinig nyo na to siguro. Instruction ensures right direction. Kailangan sa new season of life, hindi mo gamay ang season ng buhay mo ngayon. Maybe namatayan ka ng loved ones, hindi mo alam, hindi mo gamay paano mag-move on. We need the word of God for to ensure that we still go to that right direction. Nagkaroon ng problem sa business, nagkaroon ng problem sa love life. It's a new season. Naging single ka. Now, you don't know what to do. We need the instruction of God to ensure right direction. Now, gusto mong mag-marry, nag-asawa ka. Siyempre, hindi mo rin alam ang buhay may asawa. You need instruction of God to ensure right direction. Now, sa mag-asawa, nagkaroon ng anak. We need instruction pa rin kay God. How to raise our kids to have fear in the Lord. Alam nyo ba, Lawrence, pag nagkaroon ka ng second child, iba na naman yon. You need to listen to God again. Hindi porket nakaanak ka na ng isa, pangalawa, sabihin mo, alam ko na yan. Every child is different. Pangatlo, iba na naman yan. Iba rin ugali. So still, you need instruction from the Lord in every season of life to ensure right direction. Simple lang, no? Pero kasi minsan, patuloy tayo sa buhay kahit wala tayong natanggap na instruction. Eh. Mahirap yon. You will you're going to crash. Mahirap po. Mahirap ang buhay na walang instruction. Ito, sa mga mahilig sa aeroplano, mga piloto dyan. Nakita nyo yung airplane? Konting ano lang sa axis nito, konting adjust lang, konti lang, iba ng patutunguhan mo. So lack of direction ang problema natin. Hindi daw lack of time. Lack of direction and not lack of time is the problem because we all have 24 hours a day. Pag mo sabihin, kulang talaga oras eh, kaya hindi ko magawa yung negosyo eh. Kulang yung oras kaya hindi ako maka-attend sa mga ganito eh. Hindi lack of time yung problema mo. Problema mo, lack of direction. Hindi mo alam saan ka pupunta. Kasi hinahanap mo yung happiness kung saan-saan. Without God in your life, you will not have right direction and contentment and satisfaction. Okay? Tandaan niyo yan. Hindi lack of time. Problem mo, lack of direction. Hindi mo alam saan ka pupunta. Follow the shepherd. Sabi ni C.S. Lewis, the right direction leads not only to peace, but to knowledge. Pag meron kang shepherd na nag-guide sa'yo, meron kang peace at meron ka ring knowledge of who God is. Hindi lang knowledge sa experience, hindi lang knowledge dahil may natutunan ka sa buhay, but knowledge of God. Mas mahalaga ito. Mas nakikilala mo si Lord pag right direction ang ating pinupunta. Siyempre, makikilala mo din naman si Lord sa wrong direction, kaso ang problema mo, may consequence yun. Masakit yun. Dito tayo sa right direction. Okay?
Sabi ng Proverbs 19:21, many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord that will stand. It is the purpose of the Lord that will prevail. Marami kang plano sa buhay, pero ang purpose ni Lord ang mangyayari. Now, tanungin ko kayo, as you look back last year, 2023, anong nanaig? Yung plano mo o yung purpose ni Lord? Purpose ni Lord, siyempre. And which is more beautiful yon kesa sa plano natin. Ang plano natin, napaka-short-sighted. Puro halos makamundo pag tayo nagplano. Pero si Lord, sabi niya, you know what? Hindi lang ito yung bibigay ko eh. Ay bibigay ko ganito pa eh. Yung ipapakilala mo pa ako sa ibang tao. You know, that's why when you make plans, pray. Ask the Lord for direction. Okay? Number 2, kanina nabasa natin, kailangan ng consecration. Bakit? Consecration precedes miracle. Bago ka makaka-experience ng breakthrough, breaking muna. Lagi ko tong sinasabi sa inyo. Even kami ni Geraldine, last year we talked about this. You know what? When you look back, tatawanan mo na lang to. Kasi you will remember not the pain anymore. You will remember the faithfulness of God. And the Lord is consecrating us, pruning us. Kasi may mga extra tayo ng mga excess na branches na hindi naman namumunga. Kailangan putulin yon. And the Father is our gardener, sabi sa John 15, di ba? And Jesus is the vine. We are the branches. Kung walang bunga, yung some of the twigs and other branches natin, pinuputol yon para mamunga pa ng lalo. And when John 15 was written, ang nasa mind ng writer, yung vine ng grape. The more you prune or cut the branches of the grapevine, the more fruitful it will be. And so what can we learn? Sabi ni John Stott, no? Kasi binasi niya ito sa John 15. Sabi, the gardener, si Lord John, si Father, who prunes the branches and cuts out the dead wood in us. Imagine yourself, you are a vine of a grape or a tree. He will cut those dead wood so that the vine, imagine yourself, you are a grapevine, frutas, grapes. You will bear much fruit. The more God prunes and cut off those dead wood, the more fruitful you are. So meaning, the serious Christian, ang seryosong Kristiyano na gustong lumago talaga ng abundant life na gusto, nagpipray, Lord, i-prune mo ako. Ang hirap ng prayer na ito Lord, gusto kong ma-prune mo ako. Masakit yun eh. You know what? Lawrence, one of his vlog or TikTok, he talk about abundance. You know what? Abundance is, you should pray this prayer. Lord, prune me from unfruitful na mga tanga sa buhay ko. And this is so painful. Masakit i-cut ni Lord yung mga bagay na gusto pa natin pero hindi nakakabigay ng kapurihan sa Kanya. Masakit yun. That's why we learn that abundance is, ito yon. Abundance depends on God's pruning, not on your effort. Abundance or fruitfulness depends on God's pruning, not on your effort and talent. Tandaan niyo yan. All glory to Jesus alone, not to us. Masakit ma-prune pero maraming. Anyway, sabi ko nga, Lawrence, Geraldine, and others, hindi ko na sana babasahin to. Nung binasa ko to, mas na-bless ako. Kasi, yung mga town called Adam, yung font na blue, pati yung malapit sa vicinity of Zarethan and ang mga water flowing down sa Araba or the Dead Sea was completely cut off. So, gaano kalawak yon? Para malaman ko, nagginugil ko siyempre sa Bible Atlas. At siyempre, doon sa
internet. Sabi ko, how far was the city of Adam from where the Israelites crossed? Okay, wait lang. Meron siyang trivia number 2. Ang number 1, di ko na dinala. Baptismal site of Jesus, ha? Ito yung place kung saan sila nag-cross. The believed place where Jesus was baptized and where many are baptized today, sa Jordan River to. And point number 3, ang Adam, city of Adam or town of Adam, the place where the waters of Jordan back up, nag-stop when the Israelites crossed the river 20 miles or 32 kilometers above the crossing site. Malayo. In-stop ni Lord, malayo ang tubig. Grabe, no? Ganon din, di ba, reflection sa buhay, ganon din kalayo, stop ni Lord yung mga bagay na makakasira sa'yo. Ilayo natin to. Ilayo natin to sa buhay mo. Ganon siya. And tingnan nyo ang mapa kung gaano kalayo yon. Ha? Una, yung unang mapa, siyempre, yung buong gray na yan, dyan yan ang yung blue na lines pababa, dito muna tumingin sa left side na picture. Yan yung Jordan River. Pero pag nag-flooding, umaapaw hanggang sa mga gray areas. Okay? Umaapaw ang tubig. Now, i-zoom pa natin. Yung Jericho, yung unang pin, yung pin na red, Jericho, diyan sila pupunta ha. Okay. Doon tayo muna pupunta sa Zarethan, sa taas na merong Adam, city of Adam. Now, pag i-focus mo yon, ito sa right side na picture, makikita mo yung Adam at Zarethan, diyan ang river nag-stop. Ganon kalawak ang pag-stop sa kanya. Malayo yun, parang ilang kilometers yun, be? Dito, merong, hindi, 10 miles. Oh, pag kinonvert mo yun, ilang yun, kilometers yun, no? 10 miles ang layo ng kung i-stop mo yan from Zarethan hanggang kabila, mga 10 miles yan. No? Merong scale dito sa ilalim. Ganun, in-stop ni Lord. At dito sila sa bandang gitna, nag-pass by malayo sa city of Adam. 30 miles away. Okay, so ganun, no? Okay, bakit pinakita ko yun? Siyempre, kailangan natin makita kung paano gumalaw si Lord. No? Hindi yung parang nagbabasa lang tayo, walang kabuhay-buhay. Mga words na yung, hindi natin alam paano nangyari. No? So that's why nag-research tayo. Now, balik tayo sa sinabi ni God. Okay pa ba yung audio ko? Okay pa. Sinabi ni God, Joshua, I will be with you. I will exalt you so that people will know that I am with Moses and now I am with you. Kung nagpakita ako ng miracle sa buhay ni Moses, nung kayo ay under pa sa leadership ni Moses, ngayong ikaw na ang leader, i-exalt kita. Gagawin ko tong miracle na ito. You can pass through this Jordan River so that the confidence of people will also go higher. They will have that faith in me as their God and also as their leader. Magkaroon din sila ng confidence sa iyo. Nagets niyo? Hey God, pag mayroong miracle na nangyayari, ang faith ng tao ay God. Ang confidence sa leader. Gets niya? Kaya masarap magkaroon ng leader na Christian Diba? Now, Matthew 23:11 to 12. When we talk about God exalts people and God humbles people, ito yon. The greatest among you will be your servant. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. And bilang leader, like Moses and like Joshua, kung gusto mong maging leader, you will be servant. Based sa verse 11. Akala mo leader ka, ikaw talaga yung bida-bida. Hindi, ikaw ang pinakapagod. Verse 11, the greatest among you will be your servant. Yung pinaka-great, yung pinaka-leaders will be servant. Okay? Ganun ang leader. Magiging servant siya. And itataas siya ni Lord pag naging humble siya. May ipapakita si Lord ng mga miracles sa buhay niya at ang mga tao maa-attract kay Jesus because ini-exalt ni Lord yung leader.
So ganun tayo. When you want to be a leader in the kingdom of God, in the business world, in the community, in a company, you should be humble before God. Hindi lang before the eyes of people, ah. Pwedeng pikein yun eh. Be humble before God, and God will exalt you. You should be willing to roll your sleeves at gawin yung mga bagay na ayaw gawin ng mga ordinaryong tao. Leaders do the things that many people will not do. That's a leader. And ito pa, may nakita ko. This is a good writer, si Max Lucado. A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Kung gusto mong maging leader, willing ka na i-give up ang fame. Willing ka na i-give up ang popularity. Hindi ka uhaw dapat sa appreciation ng tao. That's why ang orchestra, yung pinaka-leader, hindi yan nakatingin sa tao. Nakatingin siya sa musician, singer, at sa kanyang orchestra. He makes sure that the sound will be okay. He's not minding kung may pumapalakpak o wala. He's just doing his job as a leader. And as a leader, you should give all the credit to God. Give all the glory to God. Huwag mo nang huwag mo nang pangarapin yung fame. You should turn your back on the crowd and just enjoy doing your purpose as a leader of the orchestra. Ganon din naman sa serving in the kingdom of God. Si Jesus nga, he turned his back on the crowd. Di ba gusto na siyang gawing leader ng mga tao nung pinakain niya sila ng 2 isda at 5 tinapay, dumami? Gusto na siyang gawing presidente ng Israel noon? Anong ginawa niya? Nag-escape siya. Ayaw niya. He turned his back on the crowd. Di ba? Mayroon pang nangyari. Hinahanap siya nila Peter. Jesus, kanina ka pa hinahanap ng mga tao. Madaling araw, wala ka na sa bed mo. Saan ka pumunta? Sabi niya, nag-pray ako. Talagang sikat ka na sa mga tao. Gusto nila yung miracle mo. Hinahanap ka nila. Ano sabi ni Jesus? Punta tayo sa kabilang town. Doon naman ako manggagamot. Kasi yung purpose ko para pumunta dito, para mang-preach ng gospel at manggamot din sa ibang lugar. Hindi siya nagpaiwan or nagpatali sa popularity. Yun ang totoong leader. Nagsiserve tayo kahit walang palakpak. Nagsiserve tayo kahit walang thank you. Kahit hindi nakikita. Kasi actually, kung hindi nakikita ng tao yung ginagawa mo, may reward ka. Pero kung binubuhat mo sarili mo, wala ka ng reward. God will humble you. And so to end this, reflections tayo ngayon. To end this, number 1, para nguyain natin, 3 things. How's our direction today? Saan ka papunta? Bakit ka nagpapagal at nagpapagod? Para ano? Para yumaman ka lang? Saan yan direction mo? Kasi kung para lang yan sa sarili mo, God will humble you. Our direction is to go to where God leads us. Are we following God's instruction? Kasi kung di natin binabasa ang word niya, hindi natin pinapakinggan at ino-obey ang sinasabing instruction tonight, then you still are going to the wrong direction. Saan ang direction mo, kapatid? Number 2, about ano yung mga dead wood sa buhay mo na kailangan tanggalin ni Lord? Bisyo ba yan? Ego ba yan? Pride ba yan? Kumpiyansa ba yan sa sarili mo dahil feeling mo ang galing-galing mo? You know what? Let God cut that off so that you will bear much fruit. Understand this. Kanina sinabi natin, ulitin ko ulit, abundance depends on God's pruning, not on your ability. Last. Ano yung yan. Are you willing to serve God? Hindi ko mabasa yung ilalim, Lauren. Are you willing to serve God? The moment God exalts you. Yan. Sabi mo, Lord, iangat mo naman ako. Okay. Kung iangat ka ni Lord, are you willing
to share Jesus Christ to others and tell them, you know what? It's not me. It's all about Him. It's all God. It's all He's doing, not mine. I'm just an instrument of His abundance. I'm just a channel of His blessing. Daanan lang ako. I'm just a channel of His glory. Hindi to tungkol sa akin. When God exalts you, ang paalala sa'yo, are you willing to serve God? At ipakilala si God, hindi yung sarili mo. The answer is yours to respond. And that answer should be answered. These questions should be answered every day. And I pray you respond correctly by faith. God bless you. Ayun, grabe. Nakaka-bless. Parang isang buwan na tong message, no? So, alam mo na, paulit-ulit, ibig sabihin, ito talaga yung gusto ipagawa ni Lord. Totoo, no? Pero ako, pinaka-tumatak sa akin right now is yung part na instruction. Sobrang halaga talaga ng instruction. Na, I remember, meron akong kausap one time na parang, maybe you're wondering, no, na ano bang patutunguhan ko, di ba? Ano bang kailangan kong gawin? Yung mga ganong bagay na sobrang halaga talaga pala ng merong guidance, no, sa bawat ginagawa natin. And syempre, nung panahon na wala pa tayo kay Lord, yung guidance or yung instruction na yun, kinukuha mo sa ibang tao eh. 'Di ba? Na parang halimbawa, yan, tama yung binigay na example ni Pase. Kumbaga, ako, bibigay ko na lang example ko dati. Kunyari, manliligaw ako, no, dati. Manghihingi ako ng payo sa kaibigan ko, sa mga katropa ko. Kasi first time ko manliligaw. Diba? Tapos, dahil hindi pa ako in a relationship, manghihingi ako ng payo sa mga in a relationship. Diba? And it goes on and on, no? When it comes to married life, when it comes to another journey, 'di ba? Another chapter in your life, no? Laging ganon. Wherein hindi naman masama. Pero again, kanino ka ba nanghihingi ng payo? No, nanghihingi ka ba ng payo unang-una kay Lord? Then to your community of believers, or talaga nagtanong ka lang do sa ano eh. Ang galing nga eh. Kumbaga parang I remember yung isang training namin na kapag ikaw nagtanong ka do sa mga taong may bad experience, halimbawa they had a bad marriage, ang sasabihin lang sa'yo niyan is, naku, lahat ng mga lalaki manloloko. Ganon. But when you ask someone that they had a good marriage, na okay lang yan, pagpasensyahan mo lang yan, di ba? So, ang galing eh. So, that's another perspective wherein dun papasok ulit yung role ni God sa buhay natin, no? When it comes to giving instructions, yung guidance natin. Na I remember din, yung isa nating dito, mainstay dati, no? From UK. No, sabi niya nga, akala niya, parang ang hirap magkaroon ng anak. Sabi niya gano'n, parang ang hirap ng buhay may pamilya. No, parang wala bang manual? Wala bang guide? Di ba pag nagbubukas ka ng gadget, may manual, may instruction. Sabi niya, wala bang ganun sa buhay na nagkaanak ako? Wala bang guide? Wala bang manual? Then, nung growing deeper na siya sa walk niya kay God, no, sabi niya, ang galing pala, no? Lahat pala ng kailangan at tanong ko, nasa Bible. No, kumbaga yung isang nga natin, no, parang acronym daw 'yan, 'di ba, sabi sa internet na parang basic instructions before leaving earth, yung Bible. Ayun, no. Ang galing. Ako na-remind lang din ako, no, na talagang everything that you will do, you pray about it. No, not by your own strength, not by your own will, but God's will. 'Di ba? Ako nga last thing, no, gusto ko i-share na idadagdag ko na yun sa prayer ko, no, na prune me. No? Kasi, oo, masakit, pero yun yung breakthrough eh. Di ba? Gusto mo ng abundance, prune me. Kasi, pas ang lagi kong prayer sa umaga, renew my heart eh. So, idadagdag ko na yung prune me. Di ba? Kasi, syempre, araw-araw, di ba? Na wag umakyat sa ulo mo. Lahat ng mga nangyayari at yan, yung pagkalaki ng income mo, yung achievements mo, everything that is happening to you. Kaya, yun yung daily prayer ko, renew my heart, Lord. Every time, every day that I will make decisions. Diba? Pero gusto ko yun, idadagdag ko na yun. Prune me. Diba? Para mag-flow pa yung abundance sa buhay natin. Ayan, thank you so much. Sino ang gusto mag-share?
Ay, grabe. Ako pa mag-share po ako. Grabe. Grabe, super grabe. Lalo na yung pinakatumatak sa akin yung sa last part na talaga. Parang tama po kasi nandun dati, dati po, na gusto ko lagi kino-compare sa dati kasi sobrang layo kasi talaga sa ngayon. Dati parang kapag nga yung decision mo is makamunduhan, ay kapag ikaw yung nag-decide for your own self, makamundo talaga lahat ng gagawin mong decision making. And sakto kasi kaka-post ko lang po nung actually ilang araw pinost ko yung mga akala ko dati hindi ko na siya gagawin. Kasi pangarap ko mag-flight attendant tapos biglang nawala yung trabaho ko. Tapos ito po yung pinalit yung business na to. Na dati sabi ko magiging FA ako kasi nagpapadala ako ng mga tao sa iba't ibang bansa. Ngayon, ang plano pala ni Lord, pauwiin ko pala yung mga tao sa iba't ibang bansa, hindi pala papunta. Na nagagawa ko pa din yung mga alam niyo po yan, nagagawa ko pa din yung pangarap ko dati. Pero hindi pala sa term na gusto ko na maging flight attendant. Dito pala ako ilalagay ni Lord, ni God, na pwede pala rin gawin ko pa din yung dati na pangarap kong mag-travel. At the same time, pwede ko pa din gawin yung napauwi ko pa yung mga ibang tao papunta dito sa Pilipinas ulit. So, grabe yung kaka-post ko lang kanina kasi sobrang blessed ko pagising ko na parang sabi ko, ay wala akong posting. Tapos pag-scroll ko, yun yung nakita ko na iba't ibang bansa, ganyan. Tapos yun, last time yung mga activities na ginawa ko sa iba't ibang bansa, pinost ko din. Then, grabe po yung, grabe talaga yung na-share nyo kanina dito, Pas, no? Na hindi talaga ikaw yung magde-decide sa sarili mo. Kapag si God, pinrun, tama din po yung sinabi nyo, pinuprun niya. Madami din po akong mga decisions na ako yung nag-decide, hindi siya. Kaya nung tinanggal niya, masakit, sobrang sakit nung tinanggal niya yung mga bagay and yung mga tao na yun sa buhay ko. Pero at the same time, mas naging peaceful yung heart ko ngayon. And yun nga, hindi ako yung naghahabol ngayon sa blessings. Sabi ko nga, grabe yung blessings na shower ngayon ni God Basta talaga you obey the right direction na binigay niya or yung bigay niya. As grabe talaga yung ibibigay niya. And marami pong masakit talaga na pinrun si God, na tinanggal niya talaga, 'di ba? Pero ngayon po, tama rin po yung kanina, yung exalt ka niya na kahit yung importante lang wag siyang umangat sa ulo mo. Kasi sabi ko nga, meron akong inobey na exact na time na yon na kung dating ako, ang gagawin ko ay susundin ko yung sarili ko. Pero nung inobey ko siya, grabe yung binigay na blessings ni Lord. And maganda rin po, grabe, tama, may instruction si God kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Like here, we are leader sa ginagawa ko ngayong negosyo. Ang hirap pong mag-decide kapag sarili mo lang yung susundin mo. Ang hirap na alam mo yon, ang hirap na i-lead mo yung mga tao na iba-iba yung profession, iba-iba yung pinagdadaanan. Sabi ko nga, parang sometimes bombero, ganyan. Pero tama po yung sinabi niyo, Pastor. Mas masarap po maging leader kapag Christ-centered din yung yung pagpapalaki mo sa and sobrang layo. Actually, Pastor, natatawa ako kasi kanina magka-chat tayo morning. Hindi pa ako natutulog nun. Na parang exact ng pinag-uusapan natin ngayon, Pastor. Teka lang, binabasa ko. Na, yun nga, yung pinagpe-pray niyo po for my team ngayon. And sabi ko, nakikita naman nila sa akin ngayon, 'di ba? Iba yung galaw ko dati, nung sarili ko pa yung sinusunod ko. Iba yung galaw ko ngayon, nung si Lord na yung nasa life ko. Kaya, sobrang blessed po talaga. And sabi ko nga,
grabe para akong parang sinesend ako ni God ngayon to do a mission per country. 'Di ba? Hindi man ako sa church nagkaroon ng mission, but through this business na ilalapit natin yung mga tao kay God, 'di ba? And kay Jesus, napapakilala natin si Jesus. And ang ganda po nitong example nung dito po yung kay Max Lucado, yung a man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. Tama po. Sa akin po hindi po importante ngayon kung paano ko tinitignan kung alam ba nila lahat ng ginagawa ko, or tama ba yung ginagawa ni Geraldine, or totoo ba na ganun yung niya. Hindi na po ako doon nakatingin ngayon. And kasi saktong-sakto to sa ngayon, Pastor eh. Siyempre, marami pong mga tao, yun nga, kapag grabe yung blessing sa'yo ni Lord, tapos hindi sila kay Lord, hindi nila makita talaga yung difference. If totoo ba na kay si Geraldine, he's leading with the grace of God na sa mga team niya and everything. But si Lord, papakita niya talaga and ibibigay niya talaga. Nagulat ako kasi kahapon lang yun nangyari. Grabe talaga, grabe. Hindi na ako nagsalita, Pastor. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yung sarili ko. But nakita na nila exactly and narinig na nila na pinasabi ni God sa kanila. So, sobrang blessed po. And sabi ko nga, grabe po talaga kapag pag magbigay ng message si Lord, sobrang linaw. So, you really need to follow the message na binigay niya and instruction na binigay niya. So, thank you po. God bless. Grabe. Grabe yan. Sobra naman nakaka-bless, no? Totoo talaga, no? Tsaka tama talaga yung sinabi ni Paz kanina, no? Hindi talaga araw-araw nakakasipag magbase. Ito lang, binibigyan tayo ni Lord ng lakas, no? Yung parang, ako kasi, Paz, ang ko naman ngayon, every time na bago matulog, no? So, minsan may challenge ako na kasi, siyempre, 3 a.m., 4 a.m., babasa pa ba ako? Plus 1 hour na naman. Pero, yun talaga eh. Saka ang galing nung kanina, no, yung sabi ni Zig Ziglar, no, lack of direction, not lack of time is the problem. We all have 24 hours a day. Kasi lagi ko sinasabi na hindi ka busy, hindi mo lang priority. Pero ang galing din na bukod sa hindi mo na nga siya priority, hindi mo pa alam kung saan ka papunta. Yun talaga ang mahirap, no? Tsaka ang galing eh. It aligns also with our goals, di ba? Na when you have a goal, kapag wala ka palang goal, hindi mo talaga alam kung anong galaw mo eh. Para ka lang happy-go-lucky. Diba? Parang loto lang, taya ka lang, bahala manalo. Diba? Manalo, talo, okay lang. Diba? So, ang galing eh. You really need direction. You really need instruction. No? Na talagang at the end of the day, saka nakarelate din ako doon, no? Yung sa music, grabe. Bilang mga musician, no? Tama talaga eh, no? Because kapag nakatayo ka na doon, kasi naranasan ko na rin tumayo doon eh, no? Pag nakatayo ka doon, tama eh. Ang purpose mo lang is matapos at maayos yung performance, 'di ba? Na lahat pumasok sa cue nila, lahat pumasok sa ganito, to follow the proper dynamics, to follow the proper tempo, 'di ba? Ang galing eh. Talagang you give instructions talaga. At sobrang galing. Then, when all of it is finished, di ba? You gave a good run, you gave a good performance, saka lang haharap yung conductor eh. At sabay-sabay kayong tatayo at magbabaw. Ang galing, ang galing. So, sobrang na-remind ako dun sa part na yon. Sobrang nakaka-bless. Ayan. Meron pa ba? May gusto pa mag-share? Meron pa? Sir Glenn daw po. Ayun, Sir Glenn daw. Naka-chapter 1 na yan. Salvation. Magandang gabi, TL Paz and TL Geraldine. Sa akin, actually, nabe-bless lang ako dahil una, nung tinanong lang ako ni TL Lawrence nung last July
alam ko July 31 yung kung ina-accept ko na si Jesus Christ as our Lord and Savior. Kumbaga, sinagot ko si GL kagad nun, walang kagatol-gatol na yes. Kaya gustong-gusto kong itong journey na to, makapag-walk through kami kay Jesus Christ. Kasama ko yung wife ko. So, nakaka-bless lang dahil kumbaga, may mga nabago na rin sa pag-uugali ko, Pastor. So, yung pagiging hot-tempered ko noon, medyo ano na ngayon, nababawasan na. Minsan, nagtataka na lang sila, may mga nasasabi kung hindi ko nasasabi dati. Kaya ang galing lang talaga ni Lord. Kasi na kanina yung topic namin, yung salvation, doon sa chapter 1. Talagang masisave ka talaga dahil una, may problem, may solution. Kumbaga talagang doon nga yung sinabi doon sa yung kailangan may direction ka kung saan ka talaga papunta. Yun yung sa ngayon kasi nung after my retirement last year, medyo nag-ano talaga ako talagang yung nakuha kong retirement pay, talagang wala akong iniisip na kakaiba, kundi binigyan ko talaga ng luho yung sarili ko, yung family ko. Bumili ng ganito, bumili ng ganyan. Hanggang sa nung medyo, nung na-realize kong medyo lumiliit na siya, yun nga, naghanap na ako ng isang opportunity na since ito yung binigay ni Lord, so I make sure na itong opportunity na to hindi ko sayangin dahil kumbaga hindi ako dinala dito ni Lord na alam kong hindi ko pagtatagumpayan. Kaya thankful ako sa mga maraming tao, kay GL Lau, sa aking team leader, kay MJ, talagang nag-guide nila ako, natutulungan nila ako dito sa negosyo namin na hopefully talagang alam ko marami pa akong kailangang pag-aralan para sabi nga dun kanina ni GL Michael sa akin, kumbaga yung talagang pagtuunan ko ng pansin yung unang direct kong nakuha. So, bigyan ko siya ng oras. Kumbaga, kung kailangan ko siyang akayin ko siya. Para in the future, pag binigyan pa ako ni Lord ng mas maraming business partner, so at least kaya kong dalhin sila doon kung saan ko sila dapat dalhin. Kaya nakaka-bless lang din. Kumbaga, negosyo lang naman yung hinahanap ko noon. Pero ngayon, eto meron pang which is yung pag-walk through namin kay Jesus Christ. Kaya nakaka-bless sa akin, sa pamilya ko, kahit papaano. Hindi ko man kagad madala yung mga anak ko dito, pero yung wife ko, at least kasama ko siya. Iyon, salamat. Praise the Lord, no? Alam niyo, nakaka-bless marinig lahat kayo. Lalo na yung malaman ko na si Lawrence, si Geraldine, 3 years pa lang naman si Lawrence na sira ng pastor niya. Nag-grow siya sa Bible study natin. So, ganun ni si Geraldine. Yeah. Kakabaptize lang nung June. May inaakay ng marami. Kayo, Geraldine, Lawrence, and others. Sinaan. Ang sabi ko, salamat. Glory to God. Purihin ang Diyos. Hindi to kaya ng tao eh. Yung mga nangyayari sa buhay nyo na binabago kayo araw-araw, hindi to kaya ng rehab. Hindi to kaya ng seminaryo o kung saan kayo dalhin.
Si Lord talaga ang magbabago sa ating buhay. Praise the Lord. Grabe. Nakaka-bless kayo. Kasi yun na nga, no, siyempre, matagal din akong sa church. Nalulungkot ako na yung iba, 30 years, 50 years ng Kristiyano, wala pang dinidisciple. Something is wrong. Kayo, kakatanggap nyo lang kay Jesus, tuloy-tuloy yung growth nyo. All glory to Jesus. Ibig sabihin, ang gumagalaw sa buhay nyo, si Jesus talaga. Hindi ako, hindi yung mga tao, si Jesus. So, patuloy tayo kayo. No? Sige, mag-pray tayo. I pray na marami pang makarinig sa mensahe natin every Sunday at marami pang mag-bless at makakilala kay Jesus Christ. Let's pray. Panginoon, salamat sa aming narinig na mensahe tonight. Salamat sa instruction mo. Tulungan niyo po kaming i-obey ang instruction niyo, sundin ang mga sinasabi mo sa word mo, ang mga command mo. Hindi ito option Command ito lahat yung mga sinasabi mo. And salamat Panginoon dahil as we humble ourselves before you, you promise na i-exalt mo kami para hindi lang kami ang umangat actually, pero para ang pangalan mo, Jesus Christ, ang umangat at ang mga tao titingin sa buhay namin at ang makikita si Jesus Christ, hindi kami. So Panginoon, salamat po. May we continue to follow your leading as our shepherd. May we follow you. Hindi yung pina-follow namin yung blessing. No, we should follow the provider, not the provision. Not the blessing, but the blesser. And that is you, Jesus Christ. Salamat, Ama, sa pagbabago mo sa amin through the grace of Jesus Christ. And sa Holy Spirit, nakasama namin, nasasamahan kami, ipuprune kami, puputulin yung mga bagay na hindi na dapat sa buhay namin para mas mamunga pa kami ng eternal na mga fruits at heavenly gains, hindi yung mga earthly gains lang po. Lord, salamat. Salamat sa salvation, salamat sa presensya mo kasama namin. I pray that you make us a blessing to many more people, that they too will believe in Jesus Christ and will follow Jesus. And I pray that all of us will understand, will seek your will, will read your scriptures, your word, and obey it in our lives, so that we too can impart your words and share the gospel to others. Lord, I pray for the salvation of our family members. Yun ang pinakamalaga sa amin. Lord, tulungan niyo po kami. At kayo po, kung paano niyo kami inakay at niligtas, we pray for our family members. Someday, they too will know and believe in Jesus Christ. Now, this triune God, the Father, bind you, cover you with His love, and the grace of Jesus Christ make you strong in your weakest point, and the presence of the Holy Spirit be upon you all. I declare this blessing to you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all. Picture muna tayo. Yes, Ma'am Richelle. Thank you din po, Ma'am Richelle. Geraldine, Lawrence. Si Pastor. Yes, God bless. God Bless bless. po, Thank you, everyone. Pastor. Thank you, GL.